Okay mga bossing, yan. So magandang araw sa inyo. Eto, meron na naman dumating sa atin mga bossing, Mio i125. Ang issue at problema, baka ganito din ang maging issue at problema ng inyong mga motor. Laging lobat mga bossing, ayan. So sabi nga nung ating customer, nakakadalawang palit na ng battery itong kanyang unit dahil nga laging nalolobat yung kanyang battery. Okay, so napatingnan na niya itong kanyang unit at sabi nga nung unang tumingin sa kanyang unit dahil umiilaw nga itong kanyang check engine mga bossing, ang sabi ay may problema daw yung regulator. So nakakapagtaka kasi nalaman niya regulator dahil wala man siya scanner at hindi naman daw binasa itong kanyang check engine, nakita lang na umiilaw. Okay, ngayon mga bossing, papakita, tuturo ko sa inyo mga bossing kung paano natin naayusin ang ganitong issue at problema ng motor na palaging lobat. Okay, so ayan mga boss, ang issue at problema nga ng unit natin ay palaging lobat. So ang gagawin natin dyan mga bossing, dahil umiilaw kanyang check engine mga boss, so alamin muna natin kung ano ba talaga yung issue ng kanyang unit. Basahin muna natin kung ano nga ba ang problema ng kanyang unit. Okay? So, susi lang muna natin mga boss. Antayin natin umilaw. So, 10. Okay, 20. 30. 40. 1. 2. Okay mga boss. So, ang trouble code ng kanyang unit ay 42. Okay, so ang problema ng unit natin, yung kanyang trouble code is 42. Ibig sabihin, hindi po siya regulator. So, ang problema ng unit natin mga bossing is speedometer. So, hindi nga gumagana yung kanyang speedometer. So, ibig sabihin, hindi yun yung dahilan kung bakit nagdolobat ang kanyang battery. Okay, so dito muna tayo sa basic mga bossing bago tayo pumunta sa mga malalang issue. Okay, basic troubleshooting lang muna tayo. At dito ay kung mapapansin ninyo, pagkabuhay pa lang ng ating susi mga bossing, mapapansin nyo ba? Buhay na po kaagad yung ating stoplight. Naka-standard na stoplight valve yung ating customer at kung mapapansin nyo nga, naka-stoplight na siya. At kung bakit siya naka-stoplight ay dahil dito mga boss. Kung mapapansin po ninyo, ang ating brake lever dito sa kanyang harap, hindi siya kusang bumabalik. Ayan. So ibig sabihin, yung ating switch ng ating stoplight ay naka-engage na, kaya pagkasusi pa lang ng ating unit, naka-stoplight na. So napakalakas ng konsumo ng kuryente ng stoplight natin at every time na ginagamit ni customer, once na binuhay niya kanya susi, naka-stoplight na siya kaagad. So ang problema niyan mga bossing is ito lang, yung ating tinatawag na brake repair kit mga bossing. Brake master repair kit lang ang problema at hindi regulator. Kung kaya para doon sa mga nakakapanood nitong ating video, ayan, napakalaking bagay na ito mga bossing. Kasi unang-una, napakarami na nating nagawang mga ganito ang issue. Kaya palit-palit kagad sila ng battery, yung pala ang issue ay hindi naman regulator, hindi battery, kundi yung konsumo. Kaya ang kailangan mga bossing, bago tayo gumawa, doon muna tayo sa basic. Okay, so gaya na nga yung unit natin ngayon, hindi naman niya regulator at hindi battery. So ibig sabihin, goods pa yung dalawang battery na pinalit ni bossing. At napakarami na nga nating issue na ganito yung nangyari. Marami na tayo nagawang ganito. Nakapagkasusi mga bossing, maging maging aware po muna kayo. Pagkasusi ng inyong mga unit, dun muna kayo pumunta sa bandang likuran ng inyong mga motor. Baka naman kaya lang nalolobat yung motor nyo is dahil buhay na kaagad yung inyong mga stoplight, o di kaya naman ay dahil dun sa inyong mga stoplight switch mga bossing. Minsan mga bossing, isa pa nagiging issue is minsan pudpud na yung inyong mga switch ng inyong mga stoplight. Kaya minsan kahit okay pa yung mga repair kit, hindi na umaabot yung pinakadulong bahagi ng inyong mga stoplight switch, kaya nag-o-on na kaagad ang inyong mga stoplight bulb. At dito nga mga bossing ay atin ang pinapalitan itong kanyang repair kit. Gamit lang po ang matulis na bagay mga bossing, o di kaya ay yung shirt lip remover. Napa-close mga boss. Kasi meron po yan shirt lip mga bossing, pagkatanggal po natin ang goma ay meron po yan shirt lip sa loob na siya nagsisilbing lock ng ating master repair kit. At pag natanggal nga natin mga bossing yung ating shirt lip, ay po pwede na nga po nating hugutin itong ating master repair kit. Maglalagay lang kayo ng mga basahan mga bossing, dahil kapag pumatak po yung ating mismong brake fluid sa ating mga pairings ay siguradong mamantsa po yan at siguradong
masisira ang pintura ng inyong mga pairings. At dito nga mga boss ay napalitan na nga natin ang master repair kit, at kung makikita nyo, pre-play na ulit yung ating brake lever. At dito kung mapapansin po ninyo, yung kaninang all the way na nakailaw pagkasusi ng ating unit, ayan. Ngayon ay kung kailan na lang pepreno ay saka lang iilaw yung ating stoplight bulb. Okay, so yun lang naman mga bossing yung issue at problema na maaari yung pagbasihan bago tayo pumunta sa mga mamahaling pyesa na kailangan palitan, para maiwasan po natin na magdoble-doble gastos gaya ng ating unit. At gaya nga nito ng mga bossing, ang issue at problema nga niya ay 42. Dito papakita ko sa inyo mga bossing kung anong issue ng 42 ni bossing. Kung makikita nyo mga bossing, yung cable po ng ating speedometer ay putol. Ayan. So dito ay chinecheck muna natin kung gumagana pa ba yung kanyang mismong gearbox. Kasi pinabibili natin si customer ng kanyang speedometer cable. At dito ay chinecheck na natin kung gagana ba, kung mapapalitan na natin ng bagong speedometer cable. Kasi minsan mga bossing, kahit palitan natin ang speedometer cable, kung hindi naman gumagana yung ating gearbox, ay hindi pa rin natin mapapagana ang ating speedometer. Okay? At dahil na-confirm na nga natin na tanging speedometer cable lang yung sira sa motor ni bossing, ay pinabili natin siya para mawala na yung error code dun sa kanyang check engine na 42. Okay? So ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video natin mga bossing, sana meron kayo natutunan. God bless po sa atin lahat and ride safe po sa atin lahat mga boss.